Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanaan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ng Vice Presidente ng Pilipinas sa presenteng iniimbestigahan kay National Bureau of Investigation NBI matapos nasabiyon na may kinauli na siyang tao na magadan kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Arnita Marcos as in House Speaker Martin Romualdez in kaso magadan siya. Kasugba nagkondusir ang NBI ni pagtangog sa kaso kan Vice Presidente alagad dayman siya nag-atindir. Nagpadara sa ang Vice Presidente kan sayang abogado o sabay kan sayang abogado ning surat sa NBI asin pinigaran na pigbantaan niya ang buhay kang Presidente kang Pilipinas. Mientras tanto, sinabi man kang Vice Presidente na di siya nagbabasol sa mga binutasan na pahayag laban sa Presidente in kaso magadan siya. Naampang ang Vice Presidente kang Pilipinas sa impeachment complaints duman sa Kongreso. Nagparawas na ning pahayag ang Global Fashion and Design Company na H&M Philippines sa Vista Mall Santa Rosa, Laguna branch matapos mag-viral ang Facebook post kan sarong customer na pinahali subot kang store manager uli sa daradarin ng stroller na kinakabugtakan kaya sa akin na persons with disability. Sigun sa Facebook post kanagangaran na Soronid Ehya, pinahali sinda kang store manager huli sa dakulang stroller naradarin na mag-agom sa laog kung saan na yaon ang silang aki na blind as in deaf. Mabakal kuta ang ibabakal kuta ang aki nindaning bado. Alagad pinalawas sila sa sinambit ng tindahan sa Laogan Mall. Nakakamundo sila na siring ang steering na mayong impati sa customer. Nakabot man sa manahimento kang kumpanya ang viral run post kan customer. Asin tulo sila nagparawas ng opisyal na public apology manungon digdi. Bayo man update hali sa customer kung ano ang legal na lakdang ang plano ng gibuhon laban sa silambit ng kumpanya sa tao kan ipinalawas na apology. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:14 ang oras yata ngunyan. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, kadagdagan na 42 na pwesto kang provincial board member ang pag-aralabanan sa 2025 national as in local elections, sabi kang Commission on Elections. Dahil naloy, pinaluwas kang full body ang Comelec Resolution number 11085 na nag-abindar sa mga bakanting pwesto kang provincial board para sa eleksyon sa masunod na taon basado sa kasuguan kan Department of Finance na nagpapakaray sa income classification kang 22 na probinsya sa Pilipinas. Kabaliban sa mga probinsyang Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Batanes, Quirino, Aurora, Marindoque, Romblon, Catanduanes, Guimaras, Quijor, Asin, Biliran, Kabalian, Southern Leyte, Camiguin, Davao Occidental, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Basilan, Maguindanao, del Norte, Sintawi-Tawi. Ang Southern Leyte, Camiguin, Davao Occidental, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Basilan, Maguindanao, o Maguindanao del Norte, Asintawi-Tawi ang Kamaliman. Ang gabos ng mga probinsya, tigtagamahanin duwang karagdagan na pwesto kang provincial board member, apura sa Maguindanao del Norte, ng pwesto binawasan, pagalis sa 10, sagkod sa 8. Sa kaso kang piliran, ang mga paagi sa rarom kan local government code nagsasabi
na ang bakante hipnoan sa pagiging appointments na ginibo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinapalikay ang publiko laban sa naglakop na mga peking political surveys sa social media na may katuyan ribungon ang mga botante asing kandidato sa paboto na 2025 national and local election. Sigun ki Anton Salvador, takapagtaram kan mga lehitimong polling organization sa Pilipinas, delikado ang series ng mga survey huli sa salang informasyon na sa ilang ipinapalakop na posibleng magkausa ng kariribungan asin makapiktar sa demokratikong proseso kan eleksyon sa Pilipinas. Sinabit ni Salvador na nadiskubre na Pernaloy ang duwang Peking Survey Group. Naggunawa sa investigasyon na mayong eksperto sa statistics, tagapagtaram, malino na methodology, asin opisina invest mantinido sa laban sinda sa social media. Nagagamit sumot ng modus operandi kung saan inaaro nila ang mga lihitimong survey tanganing magluwas na makatubod-tubod ang silang ipinaparuwas na survey results. Sabi pa ng Salvador, delikado ka mga Peking survey ini, bako lang pigluloko ang mga kandidato kundi rinarot ang tunay na nasasabot ka mga botante. Abiso ni Salvador sa mga botante asing kandidato na solamente sa mga lehitimong organisasyon sana na kinabibilangan kan social weather stations, Pulse Asia, Publicos Asia, Ibon Foundation, RPMT Foundation, RP Mission and Development Foundation Incorporated, pagnaman Okta Research ang sulamenteng bistohon. Mentras palanganan ang 2025 election, nagapunan si Salvador na magbantay na maray laban sa mga disinformation na campaign. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:17 ang oras siya tungon yan. At yan ang tabihan po mga report magkakalas sa mga pagkiliban niyato sa luwas. Mientras tanto, sinugo na kan Quinta Committee, kan Kamara de Representantes, a National Bureau of Investigation NBI na imbisigaran ang mga negosyante, partikularmente ang mga nagtitindog na middleman na posibleng subot nagmamanipular sa presyo ng bagas. Sa pagdangog kasugma tinabanto ni House Deputy Majority Leader asid Congresswoman Janet Garin ang importansya na mabisto ang mga negosyante asin organisasyon na responsable sa halangkaw na presyo kang bagas dawa na hababa ang landed cost kang imported na bagas. Nagsigundaban si Cavite Congressman o Congresswoman Lani Mercado Revilla sa motion na inaprobaran kang overall committee chairperson na si Albay Congressman Joe Salceda. Nagsangat ni motion si Garin matapos ang presentasyon kang Philippine Competition Commission sa kilabdan kan rice supply chain. Inabot man ni Garin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. tangaling linawon kung isay ang nagbabantay sa mga middlemen. Inako man ni Laurel na mayo nagbabantay sa mga ini. Ipinahig ni Garin na posibleng inaabuso ka mga middleman ang sa ilang kontrol sa mga lehitimong wholesalers tangaling palangkawon ang presyo. Sigun sa datos kang gobyerno, ubinabot sa 13.3 billion pesos ang nawarang ingreso o dilensya kang gobyerno sa ginibong pagbaba sa taripang ipinapataw sa imported na bagas. Duda mga listenador na napatalagan ini sa bulsa ng mga negosyante invest na ibinawa sa presyo kang bagas na papakinabangan kan mga konsumidores Pilipino. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras yato ko niya matugang 19 maglampas ang oras na alas 5 nin pag-aaga. Aramon ta mga bareta halis sa mga pagkiriban yato sa luwas. Ngunyan, Bagong Bayan Surasim Balatas na ipan nariresibi si Premyo kang Kamundagan Festival 2023. Ditalas kang report haliki Maiko Garcia. Maiko. Happy anniversary sa Premyong Mayo pa. Yan ang konteksto sa magkasoy na Facebook posts ni Barangay Assistant Secretary Mamang Bokay kan Bagong Bayan Surasin SK Chairman Joseph Ibasco kan Barangay Balatas. Ini matapos na kulibato na ang premyo sa nangyaring dance competition kang Kamundagan Festival kan nakaging taon 2023.
Bayan Sur ang nagprimero sa kompetisyon na may premyong 1.5 million pesos worth of infrastructure projects. Siring man ang Balatas na nagpapanduwa na may premyong 1 million pesos worth of infra projects. Ang post ni SK Chairman Ibasco, tig-komentuhan ni Mr. Alan Riondanga, Pamayocan City Events Protocol ng Public Information Office, na nagapot kung ano ang update sa sendang paglakaw. Ulit sa pagkakaaram ninda, kay puwan pa rin requisitos, nga rigmapunan ng proyekto. Nagsimbag man si Ibasco na nakapirang beses sindang follow-up sa opisina kan City Engineer pun pakang Pebrero, nagsimbag man ang Pamayocan Sepyo na sa iya na ining i-check taday pa iniisi kan sa opisina. Nilinaw man ni Riondanga na sa duwang nagkulibat ang igwa pa sa ng proposal as in program of works iyong Bagong Bayan Sur sigun sa opisina kan City Engineer's Office. Depensa ba ni Basco sa pakikipag-ulay sa saya, pwede man kuta ng i-converter sa cash assistance ang nasambit na 1 million pesos arog ka na resibi kang Abella, Concepcion Grande asin Sabang na nag 4 to 6 place sa nasambit na dance competition. Dangan ipandagdag na sa nasa scholarships kan sa indang barangay. Dagdag na bareta sa Ladulukan ni Pusi SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yata ko niya batugang alas 5:21 ng pag-aaga. Mientras tanto, balikan tadi ba panditales ka mga bareta ko dyan sa Lado Nacional. Kinansilar kang Commission on Elections COMELEC ang kandidatura ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro bilang kongresista kang Primer Distrito kan na syudad. Ia matapos na paboran kan COMELEC ang petisyon na isinangat laban sa iya uliban sa material misrepresentation. Basado sa resolution kang COMELEC, bakong kako-ako ang biglang pagbalyo ng istaran ni Teodoro asin dahil subot na hiling ang alkalde na nag-i-star sa bagong address ka ini. Kaya marawarom subot na nabot ni Teodoro ang 1-year residency requirement sa rarom kan konstitusyon kan Pilipinas. Ay, ganoon may maarong din sa kamsur kani. Dahil manahiling naman sa pigdeklara niyang istaran. Nagkaigwa subot ng material misrepresentation kan sabiyong kanin na registered voter siya sa 1st District. Dawa day paprobado kang Election Registration Board durante kan isaangat ang signed certificate of candidacy kan nagtalikod na Oktubre 5. Uli kani, isugo kang COMELEC ang dagos na pagkansilar kan COC ni Teodoro para sa pagdalagan sa 2025 midterm election. Isinangat ang petisyon sa COMELEC ni Senador Coco Pimentel na sayang makalaban sa pagkakongresista kan silambit ng distrito sa Marikina. Mientras tanto, mga tugang, kinumpirmar kan Philippine Amusement and Gaming Corporation ng Pagcor na nagbaba na Sunday 7 ang nagtitinir na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas matapos ang deklarasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dagos ng ipagbawal ini sa interong Pilipinas. Sa forum na pig-organisar kang Strat-based ADR Institute kang nagtalikod na Martes. Ipinahag ni Pagcor Chairman Alejandro Tanco, luway-luway na subot na nawawara ang operasyon ka mga POGO sa Pilipinas. Siniguro man ni Tanco na dagos na mawara ang operasyon ka mga ini sagkod matapos ang 2024. Sigun sa report kan local media, nasa 298 license POGO. Pon kan 2019, mientras tantong 298 online gambling man ang igwa ang Pilipinas. Bago pa magpaluwas ng suway na executive order, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iban ang silambit ng online POGOs. Nawarangan nila hiliman ang posibilidad na paglusot mangraray ka mga POGO sa masunod na taon. Nanindugan si Tingko na anuman na mahiging operasyon kamay ni bantilido ng iligal sa Pilipinas ulit sa kanselasyon kansendang mga lisensya. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mapasiring ng Indonesia sa masunod na simana ang mga magurang asilaki kang Filipino death row convict na si Mary Jean Veloso. Sigun ki Celia Cesar, mga magurang ni Mary Jean, bibisitaw ninda ang convicted OFW sa babot na Disyembre 15. Erot naman sinabi kan Department of Justice, sabay kan tagapagdaram ka rin si Baiko o Miko Clabano, na gusto kang gobyerno ka Indonesia na ibalyo sa kustodiya kang Pilipinas si Veloso sa Kapaskuhan. Ipinahig man ni Celia
maugman sa iyang aki na makapuli na sa Pilipinas. Mientras tanto, sa katakod na bareta mga tugang, hinagad man kan Gabriela Women's Party List asin ang pamilya ni Mergin Biloso kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. natawan ang silambitang OFW ng clemency sa paagiban kan pagasangat ng House Resolution number 2128. Sa ibong dalado, binatigos man kan na grupo ang paragos na labor export policy kang gobyerno na nagbibiktima sa mga Pinay. Sa silambitang resolusyon, nakaparabandi ang tulos na aksyon sa kaso ni Biloso. Mientras na itinutulod ang implementasyon kan salong sistematikong pagbabago tangaling maiwasan na magkaiguan ng kaparehas na trahedyang kakampangon ka mga Pilipino. Sabi ni Congresswoman Brosas, ang kaso ni Biloso nagrepresenta sa rinibong mga Pilipina na napipilitan magtrabaho sa ibang nasyon uli sa kawaran trabaho asin oportunidad digdi sa Pilipinas. Alas 5:26. Ang oras siya atong unyan na barikanta mga bareta magkali sa mga pagriba sa lawas. Eye Clinic on Wheels. Nagkatod serbisyo kasugma sa Barangay Batang, dyan sa Pamplona, Camarines Sur. Report ka bareta ngayon haliki Mike Gravito. Nagapaabot kan sa indang kaugmahan asinman pagpapasalamat sa Kapitolyo Provincial, partikular sa opisina ni Governor Luigi Villaferte, maging sa opisina na 2nd District Congressman El Rey Villaferte, ang mga residentes kan Barangay Batang dyan sa Badoan kan Pamplona, Camarines Sur, matapos na ipadaras sa inda ang Eye Clinic on Wheels kasudma. Ang mga residentes kan Barangay Batang ang labi-labi ang kaugmahan ninhuli naman sa pag-abot kang Eye Clinic on Wheels kung saan ang mga residente na nagkakaproblema na sa indang mga mata maging sa indang mga paghiling ang nakabenepisyo kan libreng check-up sa mata asin man libreng salming. Apera, kang nasambit ng programa, ang mga residentes, ang mga kakian, maging ang mga lolo asin lola, ang mga kababaihan, ang nakinabanguan sa libreng gupit, asin man libreng pedicure, asin man manicure, hatod man giraray kan serbisyong kaperte. Pigpasalamatan man kan mga residentes dyan sa Barangay Batang, ang Team 1 Pamplona sa pamamayo na Architect Mayor Dennis Imperial, inhuli taday subot sindakan niya nilingawan, na padarahan kana siring na mga programa na nakakatabang bako lang sa saindang salud kundi sa saindang aral daw na pagbuhay. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Thank you, Mike. Sa ibong report, hali dyan sa luwas, oras yato ko matugang alas 5:28 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang bareta halingon dyan, mga bareta sa lado nasyonal. Kunday ibinaba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang taripa kang imported na bagas, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na masalangkaw subot ang presyo kang bagas sa mga merkado. Sa pagdangog kang kinta komite kang Kamara ng Representantes kasugma, ibinahid ni Laurel na nakapiktar sa presyo kan imported na bagas ang mahal na presyo kani sa pangkinaban na merkado, ang magkakasunod na bagyo na nakapektar sa produksyon asin ang pagluya kan balor kang piso kontra sa dolyar. Pigdiskutir kang komite kang Kamara kung taano halangkaw pa mang ginaray ang presyo kang bagas sa lokal na merkado. Dawa na ibinaba na ang taripang ipinapataw sa imported na bagas. Natuyawan man ka mga kongresista na dahil nangyari ang pagbaba kang presyo kang bagas sa 5 pesos sagod sa 7 pesos kada kilo sa pagbabawas nin taripa. Imbes na mga konsumidores subot ang nakinabang o imbes na mga konsumidores subot ang makinabang kang pag-urus kang taripa, ipinahid ka mga kongresista na idagdag dagdag ini sa dilensya kan mga negosyante. Sa pagdagugpa kang komite, ipinagalasman ni National Economic Development Authority Director Nieva Natural kung taano dahil namamatian ka mga konsumidores ang pagbabakan ipinapataw na taripa sa imported na bagas. Darakani, sinugo kang overall chairperson kang komite na si Congressman Joel Salceda kang Albay, ang Bureau of Internal Revenue na si Ripon, ang buwis na ibinabayad ka mga mayor na importer kang bagas sa Pilipinas. Oras siya ito ko niya matugang. Eksakto alas 5:30 ng pag-aga.
Ang mga balita sa Kakampi Network News, maparagos at yan, Biyerkules Gunyan, alay, Merkules Huwebes. Petsa doon sila kampunan na Disyembre taon 2024. Pirang turog na lang, Pasko na. Piraso tayong Christmas countdown, Ken. 12 days, 18 hours, 29 minutes, yan. And pirang segundo na sa Pasko na. Nagkantapay ka mo sa mga bareta live sa 99.9 DWEB FM Kamsur. Diyan po sa Ringkudada area. Good morning sa mga taga Ringkudada area. Sa mga taga Iriga, Marinaga po sa Indo. Sa mga taga Nabua, sa Gudya sa may Partikan, Bui, and Banuang Kambato, Camarinesur. Good morning sa mga taga Baaw. Sa kuyang, ano daw ko sa kuyang idol, nagdadawog pa sa tuya na amay nagamamata. Good morning, Kibos RP. Diyan sa Banuang Kambao, Camarinesur. Sa mga parantabay niya po sa KM Kakampi Partido sa Payakan 99.3. Good morning. Sa mga taga-Tinamba, Camarinesur, good morning. And siyempre sa mga nakaantabay sa BBS FM sa Naga City, sa mga amay nagsasaraod gunyan, Marinaga po sa Indo. Babalik kami sa pagkabaragos kan sa tuyong mga bareta. Kita po na antabayaran pa sa FB Live. Inyang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ki Edgar Moran, ki Maxima Oliver, ki Maria Teresa Servilos, ki Gina dyan sa sa Iran. Pagkatapos ki Noy Luntayaw. Thank you kasi nung magandabay. Balikantan, iba pa mga bareta ko niyan. Mga bareta sa Lado Nacional. Update sa nagsabog na bulkan kanlaon duman sa Negros Island. Abinado ang Office of the Civil Defense na bayo pa sa Kabanga, una sa 46% pa sana. Ang silang naiibakwar na yaon sa laog kan 6 km danger zone kan bulkan kanlaon. Sigun ki OCD Deputy Administrator, Assistant Secretary Rafi Alejandro, target din na maiibakwar ang haros 17,000 na pamilya o katampad kang 84,549 mga individual. Sa kunyan, nasa 9,942 na pamilya pa sana o 39,258. Nakatampad kang 46% ang silang naiibakwar sa La Carlota City, La Castellana, asin sa Canlaon. Ipinahig pa ni Asik Alejandro na manibebang rason kabang residentes na habong mag-ibakwar arog kang kakulangan ng kagamitan sa evacuation centers, habong iwalat ang kabuhayan, harong asin baging ang mga atama na hayop. Aragad parago subot ang silang pag-alok sa mga ini, lalo na dahil pa hinahali kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang posibilidad na liwat na magsabog ang bulkan Kanlaon. Mientras tanto, mga tugang, nakataraan magpalawas ni Executive Order si Interior and Local Government Secretary John V. Cribulya sa mga local chief executives kung saan inuobligar ang mga lokal na ehekutibo na magsubmiter ng report dapit sa mga makanunang aktibidad sa mga lokalidad urog na ang illegal na operasyong Kanpugo. Ipinahayag ni Rimulya na tulos na maaraman kung may illegal na operasyong Kanpugo sa sarong lokalidad na hulita biglang nakakaigwa ng spike sa bandwidth asin baging ang paglaog ka mga makanunang mga individual. Mahiling sa hiro ka mga dayuhan na gustong mag-set up ni mga dairestradong negosyo. Paliwanag ni Rimulya, katuyon ka executive order para tulos na masibagan ang anuman na illegal na operasyon sa mga lokalidad, partikularmente ang Pugo. Siniguro mga sekretaryo na katawang nila ang PAOCC para napagon ang mga illegal na aktibidad na nag-uupirar sa mga syudad o banwaan, partikularmente ang illegal na operasyon kang Pugo. Dahil na ibinalik ang tinapyas na 1.3 billion pesos na pundo halis sa propestong 2.037 billion pesos kang Office of the President o Office of the Vice President sa ranong kang national budget para sa 2025 sa ginibong bicameral conference sa Committee kan Senado sin kang Kamara Kasugma. Sinda Senador Ronald Bato de la Rosa, sin Senador Christopher Bongo ang nakikiulay sa BICAM conference
sa sa mga pagilibang senador na ibalik ang tinapyas na pundo kang OVP aragad mas nagdaday ang desisyon kan mayoriya. Ang House Committee on Appropriations ang inot ng desisyon na tapyasan in 1.3 billion pesos ng pundo kang OVP. Asin huli kani, namantin na sana sa 733 bilyones pesos ang alokasyon ni Vice President Sara Duterte. Ang tinapyas na pundo ibabalyo sa Social Services kan DSWD asin man kan DOH. Inot naman ang apilar si Vice President Sara Duterte sa pagampangganin sa pagdiskutir ka Senado sa pundo kang OVP na ibalik ang binawas na pundo sa indang opisina. Ulit na kanakol subot na nasa 200 na mga empleyado ang posibleng mawaran ng trabaho. Nagdesisyon man ng Kamara, bababa ng budget kang OVP huli sa original na 2 billion pesos o pagkali sa original na 2 billion pesos naging 733 bilyones pesos na sana sa tao kang pagsayuma kang Vice Presidente simbago ng mga kaputan ka mga kongresista dapit sa pundo kang OVP kabali ang confidential funds. Kasugmad agos nang inapuwaran kang BICAM ang propestong 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito batugang alas 5:46. Sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, ipinahayag man ng Philippine Navy ang mga planong magkuhaning duwang karagdagan na Corvette warship ang sinadom na offshore patrol vessels sa rarom kang panagos na modernization program ka militar. Ipinahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagtaram kang West Philippine Sea, na ang mga acquisition parte kang Re-Horizon 3, ani katulang hurnada kang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang programa may budget na $35 billion o lampas sa 2 trilyon pesos. Inot naman na kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Inaprobaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang update sa Horizon 3 sa rong kontrata kanagtarigod na 2021 sa Hyundai Heavy Industries. Ang nagtagama ng 28 billion pesos para sa duwang modernong Corvette na nagpapailin ng progreso sa programa. Ang pagkapakusog ng Navy nagahali sa tahaw kang paragos na tensyon sa South China Sea kung saan nagpaparagos man ang mga agresibong aksyon kan China kabali na ang mga pagkataki kang water cannon asin mga banggaan ng barko. Sa ibong kadesisyon kan 2026 Hague Tribunal na pabor sa Pilipinas. Sa likod bang kamang angat na ini, sinabi ni Trinidad na mantrido ang Navy ka mga patrol sa WPS. Asin dahil ang nagpapatol sa mga provokasyon na pagkikrear kan China. Mayo maresibiling subsidiya ang Philippine Health Insurance Corporation sa 2025. Hulita igwa ining 600 billion pesos na reserve fund. Ito ang sinabi ni Senadora Grace Poe kang Senate Committee on Finance sa pagkasarado kan bicameral committee meeting sa House Bill number 10800 o General Appropriations Bill na naglalaban kan 6.352 trillion pesos na national budget sa 2025. Ipinanawalag ni po, nasa ngunyan ang PhilHealth dahil natawan yung budget na. Dinulita kay po nindang gabiton muna ansay ng reserve funds. Kadako lang mga naanggot ulita dahil natawan yung tamang reimbursement. Bako marikas na pag-reimburse kan mga PhilHealth fund. Balikan tayo muna mga bareta magkali sa mga pag-riba sa lawas. Kakampi Network News. Network News. Paglangkaba kan mga online seller, dakula ang epekto sa magiging benta ka mga seasonal vendors sa sentro kan Ciudad Gandaga. Paretali kay Maiko Garcia. Maiko. Kasugmay na probahan na sa Sangguniang Paglungsod Naga ang pagtugot sa City Smiles Vendors Association na makapagtienda sa plaza sa mabot na Christmas season. Maugba sa parte ka mga seasonal vendors sa lagad igwa ining halong paghandal uli sa paglangkaba ka mga numero ng online sellers na nagtitienda maning kaparehong items. Susog sa pamayag ng City Smiles Vendors sa si Hernan Hipolito. Sa ida na lang lalauman ang holiday rush lalo na kung anbabakalon na panregalo
So, kay po na talagang makwas, hindi na mahalat kang Shopee asin Lazada. Nilalauman maninda ang kasiributan sa masunod na semana, araw kang Christmas party kung saan dagdag sindang option sa ka-exchange gift. Dagdag manipol ito na, abot kaya man. Sa mga parokyano ang saydang ititinda, challenge na lang subot sa saynda, lalo na ta online shopping na ang saindang bagong kakompetensya. Dagdag na bareta sa labi lokal ni Pusi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ngunya matugan 10 minutos na lang antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Panagos kita sa mga bareta sa Kakampi Network News. Bareta pa sa Senado Nasyonal ngunyan, siniguro kang Korte Suprema na daiigilid ang disbarment case na nakasunod laban kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay Chief Justice Alexander Gismundo, kabali pa mangyari sa agenda kang Korte ang disbarment sa Vice Presidente ng Pilipinas. Isinangat ka nagtarakod na bulan ni Presidential Advisor on Poverty Elevation Larry Gadon. Ang disbarment laban kay Duterte, uli sa pahayag gani laban kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., asin man kay First Lady Lisa Araneta Marcos, asin House Speaker Martin Romualdez. Katakod man sa rayot na disbarment sa saya, na isinangat kan alkalde pa siya kan Davao City, sinabi ni Gismundo na may justice na naka-assign digdi asin nagbarabalyo sa naman, huli na nag-retiro na ang mga may kapot kan kaso dati. Isinangat ang disbarment kan nagtalikod na kaito si Duterte, huli man sa o sinangatan katong enot si Duterte ng disbarment huli sa pananampaling sa sarong sheriff kan nagtalikod na 2011. Kan Nobyembre sana kinumpirmar kan Supreme Court na sarupan disbarment ang isinangat laban sa Vice Presidente. May koneksyon sa pahayag na kakalaton niya asiniapon sa West Philippine Sea ang bangkay ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Siniguro kang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko ang nagos-dagos na produksyon ning kwartang papel asin mga sinsilyo sa tao kan pigadaw man halangkaw na currency demand ngunya na Christmas season. Sa sarong pahayag, sinabi kan BSP na parating nagalangkaw ang demand para sa bago asin malidig na kwartang papel. Kada holidays, huli sa tradisyonal na pagkatao ka mga Pilipino ni mga regalong kwarta o aginaldo para sa ilang mga inaanak, pamilya asin mga amigo. Pinapagiramduman kang BSP ang publiko na libre ang pagribay nin banknotes asin mga sinsilyo, kabali ang mga unfit currencies para sa nagre-resik-resik na mga cash sa mga bangko. Ang mga unfit na banknotes, iyo si mga mati, may digta, may mga surat, asin kupas na ang litra, mentras na ang fit coins may mga markings, asin may mga kalawang na. Inaanok man kang BSP ang publiko na ikonsiderar ang pagpapadala ni Aguinaldo imbes na o Aguinaldo imbes na pisikal na kwarta. Ang pagpapadala subot ng cash gift electronically kumbinyente asin episyente asin nagtutulod kan mas inklusibo asin digital na ekonomiya kan Pilipinas. Sa ibang bareta pa sa Senado Nasyonal, ipinahayag man ni Vice President Sara Duterte na nag-alok ang sayang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte na asumiron ang bayan sa mga abogado na madepensa sa iya sa kinakampang niyang impeachment complaint sa Kongreso alagad sa iya inimpigya sa yumahan. Sa sarong press conference, sinabi kang Vice Presidente na ang sayang ama nagpahayag na mapadala ng kwarta para sa pambayad ng abogado. Ninulit na nag-aaram ini na kadakol ang sayang kukunan ng abogado. Mientras tanto, kinumpirma naman kang Vice Presidente na kadupang nagtalikod na taon, may mga kinakaulin na siyang defense lawyers bilang preparasyon sa impeachment proceedings na pigluluto laban sa iya. Sabi kang Vice Presidente, iyang kan marisa niyang mayo ng untok ang pag-atake sa iya na pighandaan niya. Sigun pa sa iya, may inventaryo na sila ka mga kasong posibleng isaangat sa iya asinigwa ng mga abogadong nagadistino para sa mga ini.
Mientras tanto mga tugang, balikan tali ba po mga bareta halin sa luwas sa Automated Counting Machine o ECM roadshow kan Comelec Pasakaw nagpapadago sa mga barangay. Bareta halik ki Mike Gravito. Mike! Bilang aparte kan padagos na pagtao nin edukasyon kan Commission on Election sa mga botante na mapartisipar sa paabuton na May National and Local Election. Nagpapadagos ngunyan ang ginigibong roadshow kan Commission on Election sa Baduaan kan Pasakaw, Camarines Sur para sa automated counting machine na gagamiton next year. Ang mga barangay kang Bagong Silang, Hubo, Kuko, Karanan, Santa Rosa del Sur, Itulan, Bahay, Kitang, Udikon, Balogo, Antipolo, Macad ang nagkatarapos na kan opisina ni Mama Naise Orea kan Comelec sa Banuan kan Pasakaw tanganing ipahiling asin man tukduan ang mga residentes maging ang mga barangay opisyal sa paggamit kang bagong makina. Ngunya na aldaw ang barangay kan Dalupaon asin Mantilnak ang dudumanan kan nasambit ng mga opisyal bitbit ang ACM yan tanganing duman magkaigwa kan sa indang pinag-aapod na roadshow o demonstration. Pinakahuri na dudumanan kan Comelec Pasakaw iyo ang mga barangay kan San Antonio, Santa Rosa del Norte asin man barangay San Cirilo ini sa maabot na December 16 tanganing ipagpadagos ang ACM roadshow o demonstration kang automated counting machine. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya itong kanyang matugang 4 minutos na lang. Antes po magabot ang oras na alas 6 din pag-aga. Balikan tayo ba pambareta ko dyan sa Radyo Nacional. Nagapag-restro ng 11,636 na kaso ng violence against women and children ang Philippine National Police sa ngayon na taon. Sa Malacanang press briefing, pig-report ka na PNP Anti-Violence Against Women and Their Children Division OIC Police Lieutenant Colonel Andre Didi Abilla na ang bilang kan nairistro sa good kaning Nobyembre 30 sa sinabitang bilang 11,522 sa bagay cleared na kabali ang 7,025 na solved o na resolvera na. Pasado sa datos ng Philippine Statistical Authority sa kada 5 kababaihan na Pilipino na kamati ng emosyonal, pisikal asin sexual na pangaharas sa kamot kan sa idang presenting o pinakahuring partner. Sa report man ka Department of Justice, 76%, o mayoriya ka mga nabiktima ng human trafficking sa Pilipinas ngayon na taon, kababaihan. Bigla sa ramang ka DOJ ang bawal ang bastos sa video para sa pagtunod kang Safe Spaces Act, Men Opposed to Violence Against Women Everywhere o MOVE program, silang barangay IACET program. Mientras na itinutunod man kang Philippine Commission on Women ang 18 días na campaign to end violence against women and children asin mantinidong aktibo man ang 24/7 helpline kan PNP na sumbungan kang mga kababaihan na ka-eksperyensya ng violensya o pang-aabuso. Sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa Radyo Nacional, mga tugang, arestado sa lalaking nakakonsign ng parcel sa naglalaman ng 1.4 milyon na kantidad ng high-grade marijuana matapos ang ginibong interdiction operation sa Pasay City. Kanatirikod na daw naampang sa kasong pagbalga sa Section 4 ka Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na residente kang Barangay Holy Spirit, Quezon City. Sigun sa report, mag-alasing ng pagkapon kan December 10, kabariskubre ang parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City kang Interagency Drug Interdiction Task Group. Ideklara mga bado o mga gubing ang laman kang parcel na ang yaon sa loob palan nasa 1,002 gramos ng marijuana na may standard drug price na 1.4 million pesos. Kinumpiskar sa suspect ang sarong cellular phone as an identification card sa ginibong operasyon.
Duwang propwesto na nakatutok para magkaigwaning istriktong patakaran sa paggamit ng confidential funds ang isirangat ng mga miyembros kang House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang duwang propwesto na bilog resulta kang ginibong investigasyon kang komite dapit sa kontrobersyal na paggamit kang 612.5 million pesos na confidential funds kang Office of the Vice President asin ka Department of Education. Sirarom kang isirangat na House Bill number 11192 o Proposed Confidential and Intelligence Funds Utilization and Accountability Act. Ang confidential funds itataw na sa mga ahensya na nag-a-administrar ng national security, peace and order as intelligence gathering. Ang paggastos kang confidential fund, aliyon ang confidentiality status sa oras na magparawas ng Notice of Disallowance and Commission on Audit. Siriman, ante pagkasubitir ng documentary requirements para sa liquidation ka nasa bitang pundo, ang pwedeng gamiton na prima facie evidence para makasuhan nin misuse as in misappropriation. Sa oras na maging lay at babalga, pwedeng patawan ng kastigong perpetual disqualification sa public office as in pagbawi sa mga resibing benepisyo. Kabaliman, ang pwedeng makasuhan iyo ang mga special disbursement o disbursing officer. Mentras tanto sila angatman ang House Bill number 11193 na nagre-regulate sa mga SDOs. Sirarom kang propesto ang mga SDOs, papalimbagon o mga school division office, papalimbagon sa kantidad o papabayadon sa kantidad ka mga naresibi na disbursement. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ang oras yato ko dyan matugang, 1 minuto na magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mapanagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. And sa samuyang pagbabalik, ang tabiharan po ang mga baretang ihatulban kasutoy mga Kakamping Radyo. Mga baretang enot, alin dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Ringgodada. Ang tabiharan mga baretang ihatod kan KM Kakampi sa Partido Area. Kasi mga baretang tripon kan BBS-FM sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang amay nasa ino po na ang tabihanan. Ngunyan pong aldaw na Webes. Ado sila kan Disyembre taon 2024. Mabalik kami. At yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras. Diyos minutos po magalampas ang oras na alas 6 ng pagkaga. Balita sa mga bareta ngunyan. Arabon tala mga bareta ang halis sa mga Kakamping Radyo. Inuto yata mga bareta dyan sa Ringgodada, mga bareta ang tripon po kan DWEB-FM Kamsur. Kaya barang turban si Benny Desena sa mga bareta. Benny! DWEB-FM Ringgodada Kampibo Network News. Abalos yun, sa detalyos kan mga barata, alidigdi sa DWB Kamsur, ang radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Nagkaiguan in contract signing as in orientation ang mga beneficiaries kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged space workers sa tupad sa Millennium Center, Kasudma, Petsaon 2 Disyembre 2024 sa Banwa Buhi. Ang mga beneficiaryo kan tupad gikan sa mga lakeside barangay sa ginibong halipot na programa. Nagpasalamat si Mayor Arela Coste sa Department of Labor and Employment of Dole sa sayang kahagadan na matawan ng tabang ang mga nabiktima kan Bagyong Christine. Ang nasabi ng programa, matawan ng temporaryong trabaho sa unmil na mga beneficiaries na naafektaran kan nakali sa bagyo na nagdaranin mahiyo sa pagba asinman pagtiris daga sa nagkaparang barangay sa Banwa Buhi. Kasudma, 1,700 na beneficiaryos ang mayenot na magtrabaho mantang may ikalawang batch na haros 300 na beneficiaryos ang piglalauman na makapagpuunman ngunya na bulan o sa masunod na mga semana. Ang tupad sa rong programa ng Department of Labor and Employment na may katuyuhan na magtaon ng temporaryong trabaho sa mga marginalized sector ang mga tupad workers, piglalauman na malinig sa sendang mga napiling proyekto sa loob ng 10 dias. Makakaresibisyon ng kandidat 3,650 pesos o 368 pesos kada aldaw bilang sa indang mga sweldo. DWEB-FM Ringgodada Kampibo Network News. Yan, trans tanto sa iba pang details kan mga bareta sa lado lokal, nakapasar na kasudma sa sesyon regular kan sanggunang panglalawigan kan probinsya ng Camarines Sur. Ang sarong resolusyon na minaendorsar sa mga aprobadong priority programs projects kan siyudad ni Nidaga na makaibanan sa listahan kan Regional Development Council. Kasudma mismong si Assistant Majority Floor Leader kan Konseyo Board Member Donna
Roy Oñate kan Rinconada ang nagbiklad kay ni sa Konseyo Provincial. Base sa pinagtulod na resolusyon, answer ng mga programa proyekto kan siyudad ni Iriga Gabos kay banan sa Local Development Investment Program para sa taon 2023 hasta 2027 kan siyudad ni Iriga. Resolution endorsing the approved priority programs, projects, and activities under Comprehensive Development Plan, CDP, Local Development Investment Program, LDIP, in the year 2023. Nawawala na, Benny. Parte kan biklad di board member Don Andrew Oñate sa nasabad ng resolusyon. Ipinaik pa kasudma kan board member kan Rinconada na sa Oñate ng mga kaibanan. Sa siring ng mga prioridad na proyekto sa programa kan siyudad ng Iriga, iyon mga minasunod. Pag-establisher nin powerhouse, mechanical electrical room sa New Government Center, pag-construer kan local government annex office building, pagbakal nin mga heavy equipment sa mga box type na mga transport vehicles, road opening sa Barangay San Francisco sin San Roque sa siyudad, siring man, ang sarong LED wall na kumpleto ang mga aksesoriya asin iba pang may relasyon na mga ekipayos digdi na ang total na kantidad nag-aabot sa 174 milyones pesos gabos. Kasudma, ang nasabi ng resolusyon, nakapasar na sa sangguniang panglaliwigan kan probinsya nin Camarines Sur. DWEBFF Rinconada Kampimo Network News. Yan tabi yun ng mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desana. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Benny, ka mga bareta dyan sa Rinconada. Oras siya itong kanyang matugang alas 6:40 o alas 6:14 ng pag-aaga. Isunod na mga bareta man tinipon kan KM Kakampi Partido. Yaw naman si Frank Sotero. Frank! Partido Network News. Kakamping John din ang mga baratang tinaripon kika dito sa partido area. Kakampi Partido Network News. Dakol paagi para bariyalisaran haloy ng pangaturugan na pagkonstruar din merkado publiko sa Banwanin, Goa. Inadbagi ni Direktora doon ni dating Alkalde Raquel Limba, pambato ni Wat sa kargong alkalde kan Team 1 Kamsur sa babot eleksyon sa Basunod na taonda. Sigun sa dating alkalde, aram niya man ang kabautan na makapagpakonstruar din merkado ang Banwanin, Goa tanga din na bagin areglado nan pagdenegosyo o pagdenegosyo sa daon ng bitter Banwan. Sa ngunyan kaya, mayo nin tultol na merkado ang Banwan matapos na ipadibolish ini para bagpatindog nin bago asin modernong merkado. Alagad matapos na magkaigwa din pagbabago ng liderato sa daon ng bitter ng Banwan dahil na ini pinagpadawos maski na iguana ko tanang fundong ipinagtagama sa nasang bitter ng proyekto. Sigun sa dating alkalde daw niya nagbabalik na alkalde kan Banwan kan Goa, dakul paagi tanga di na barrier lisar ini sa balyukan baga palusot ka na baga nakaturukaw ngunya nakulang ang fundo kan Banwaan. Uya naging parte kan pahayag ni dating alkalde Raquel, mabalik na alkalde kan Banwaan kan Goa. May paagi po baga namin mga congressman kitang pwede tumabang, senador na pwede tumabang. Saka kung iisipin po talaga, ang ira kang Banwaning Goa, nakulat na sumaray, kung araw ka din dati na, kahit po rin po mag-ipulong karta para magkaigang market. Kung po, nakulaan na po ang ira kang Banwaning Goa, kaya na po yan nagpabisbitan po kang Banwaan kang Goa, na magpagido po yan na tulog, na dahil kahit po rin mag-ipon pa. Yan po. Arte ka mga naging pahayag ni dating alkalde Raquel at pambatog alkalde kan Team 1 Kamsura. Ratsa na naman yan kalbang report, baratag yun sa pag-iriba sa luwas PNP Bicol, nagpalawas na nin listahan ng mga pinapagalag na klase din paputok. Detalyas kan barata, Rene Aureliosa. Nagpalawas na nilistahan ng mga pinagtutugutan na pinagpapangalan na paputok ka Siringman na Pyrotechnics na pulis sa Regional Office 5 bilang pagantam sa pag-silbrar ka na Pasko sila bagong taon na nagasagibo rin na 4th Quarter Regional Law Enforcement Coordinating Committee meeting ang PNP Bicol sa panginot ni Regional Director of Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa kampo kayo sa Ciudad de Legazpi sa probinsya kan Albay kasudmang pagkaaga. Sigon sa PNP Bicol ang mga guidelines and basiman sa Republic Act 7183 na nagtatalaan ng mga regulasyon sa pagpapamakal pag-iwasin na paggamit kan mga paputok ay banan sa mga pinagtutugutan ng paputokan butterfly, fountain, jumbo regular as in special losses, siringman, sparklers, mientras ang pinagpapangalan ban
ang kinabibilangan kanuwato si Piccolo, Super Lolo, 5-star, bla bla, Atomic Bomb Bin Laden na buga si Ibapan Draculang paputok ka. Kasabay kan lagduwa na kampanya kontra sa pinagpapangal na paputok ka. Nakatala na magkataw manilista ng PNP Bicol sa mga negosyante tanghaling maaraman ang mga paputok na depereser na ipabakal sa merkado. Pinag-ing kami narman kan PNP Bicol ang publiko na maggamit na langin mga alternatibong pwedeng mag-crear na ribok arog kan turutot kapag sabat kan bagong taon na. Sango yan, palagos ang pagpapabusog kan malakdan kan PNP Bicol para sa kaligtasan kan publiko, asin mapugulan ang makrimen, asin mamantiner ang katangkiluhan, ngunyan na panahon ng kapaskuhan, asin sa maabot na bagong taon na. Para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Mientras tanto, rank number 3 municipal most wanted person sa presentasyon na may kasong panlulugos arestado. Detalles sa Lance Prado. Arestado ana sarong lalaki na 72 anyos sa may agoma at may kasong panlulugos sa number 70 Jordan Street, Freedom Park 4, Batasan Hills, Quezon City, Manang 5 ng Banggi, Disyembre 10 taon na presente. Sa pinagkondusyon na operasyon kan presentasyon na Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain Mark Espanya, Acting Chief of Police, asin Batasan Police Station 6, Quezon City Police Department, nadakop sa isinagibong manhunt Charlie operation na akusado na residente ka na Barangay Pili, presentasyon na Camarines Sur para sinambit ng kasong panlulukos ini sa bisa ka na mandamento de arresto ng may criminal case number 2023-6522 na pinag-a-issue ni Honorable Randy Carlo Aquino Gubot, presiding judge ka na Regional Trial Court sa San Jose, Camarines Sur na may pitsang Nobyembre 28, 2023. Asin Mayo nin pinag-re-recommenda na piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaliwanag sa suspetsado ang sa iyang mga diretso sa constitutional asin ang dahilan kan pag-reklar sa iya sa lingwang sa iyang nasabutan. Ninhuli ka ini ang presentasyon Municipal Police Station nagpapasalamat sa komunidad sa padagos na pagkikipag-koordinar asin pagsuporta sa kapulisan sa paagikan pagtunin mga informasyon tanganing mamantener ang katiwasayan asing kataninungan sa sinabit ng banwaan. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. Ultimong barata, pataldaw na local recruitment activity can come sa perso hasta gudyan aldaw na sa detalles de Loriana. Matapos na ngunyan aldaw ang apat na aldaw na local recruitment activity kang Kamso Peso na nagsikad pa kanakaaging Disyembre 9, 2024 asin pinagigibo sa mismong opisina kani sa second floor kag New RT Building sa Capital Complex kadlang Pili, Camarines Sur. Basado sa impormasyon gikan sa opisina ni Misha Toralo, katawang asin mang kapartner kan sinambitang opisina sa pagkondusol kani iyo ang stand sales and distribution kung sain dagmang ang mga bakanting trabaho ang pwedeng ma-applyan na kabali sa mga bukas o pwedeng ma-applyan ng mga trabaho arog ka na o iyo ang arogan salesman, driver, helper, auto mekaniko, pati naman office staff. Sigun pa man ki Misha Toralio, idisubuot sa Bicol ang deployment kan sinambit ng mga trabaho kung kaya bakuman na subot na dipisil sa mga maakos sa sinambit ng mga trabaho. Mientras tanto, katagod pa man giraray kan mga nakaschedule na recruitment activity kan sinambit ng opisina sa aga Disyembre 13, magkakaigwaman ng job fair sa Banwaan ni Bao, Camarines Sur, nagigibuhon man sa Bao Municipal Covered Court kung sain na katawang asin kapartner man kan sinambit ng opisina, iyo mismo ang lokal na gobyerno kan Banwaan ni Bao, pati naman ang Department of Labor and Employment, asin man ang Department of Migrant Workers, papartisiparan man inikan 10 mga local companies, 4 na overseas agencies, sining man iba-ibang mga government agencies. Huli man kaya handa, liwat man na nag-inditar si Misha Toralio sa mga job seekers na probitsaran ang sinambit na local recruitment activity, pati naman job fair, tangani na makakuaman sindani na maresin tultol na trabaho. Mientras tanto, ang mga aktibidad asin man mga programa kang Kamso Peso ang padagos na tinutulod asin sinusuportahan kan liderato ni Governor Luigi Villaferte, katabang man ang opisina ni Congressman Elray Villaferte kanakadawang distrito kang probinsya ni Camarines Sur. Dagdag na barat sa radio lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Marenaga. Kamping Junior, mga baratang tinaripon kaya kadidi sa partido area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. Thank you, Frank. Ang mga balita haligyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:22. Uya naman ang mga balitang tripon kan BBS FM sa Naga City. E baram duman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta
Sigurado. Ang tabi kakamping June, uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Inagkumpirmar na kan manemento kan MNWD ang pagkakaiguan in random drug testing kana manemento sa kabus na mga empleyado kana nasambit na nga opisina sa gidibong random drug testing bako lang sarong engineer ang nagpositibo kundi igwapan in walong mga empleyado ang nagpositibo sa sinabing illegal na droga. Anom ka na nagpositibo digdi mga contractual employee asin na inot naman na pinagtaranggal tulos ka na sa indang opisina sa mga trabaho kay niya sarong kasual man ang tulos nagresign sa trabaho matapos magpositibo sa drug test. Alagad ang sarong engineer na nagkakapot nin sensitibong posisyon sa parte mismo ka na MNWD na nagpositibo yaon pa man giraray empleyado kan MNWD sa irarom ka na guidelines kaya kan civil service mandatory random drug tests kinakaipuan ka na engineer na magpasa irarom nin sarong guidance counseling asin na mayo sa guidelines na pinagsasabi na dapat tulos ining suspendiyon ang empleyado pigkumpirmara ni De La Cruz na igwadaa ni na surata halimanda sa parte mismo kan Camara Resort Treatment and Rehabilitation Center na nagsasabi na daisinda makapagpaluwas ni na konklusyon na ang engineer kan MNWD ang drug dependent kaya pig-refer ini sa Naga City Dangerous Drug Board para magpasairarom nin guidelines sa asin maunin guidance sa counseling. Uya si Chapi de la Cruz, tagapagtaram kan MNWD. Yes po. Actually, sir, bako lang po siya ang nag-positive. May 8 po kitang nag-positive sa kitigundisir niya to na drug testing niya taon. Ang anong po kayan is contractual and job order. Ito pong anong na ito, automatic mayo na po to. Nalismis na po to sa trabaho. Igwa po kitang sarong casual na kung sa info, nag-resign na po siya. Nagkaigwa na pong graceful exit na siya, nag-resign na po siya. So, ang natatada na lang po, ining regular employee niya to. Which is under the guidelines po kang civil service mandatory random drug test, kaipuhan niya po mag-undergo ng guidance counseling. So mayo po sa guidelines na sasabi na kaipuhan, automatic i-suspindi po siya sa MNWD. So kaipuhan niya po, kaipuhan ta po maaraman kung anong klase siyang user. Kung ano po, experimental lang siya, occasional user, or drug dependent na siya. So igwa na po nagluwas na surat, hari po duman sa Kamsur Treatment and Rehabilitation Center na nagsasabi, dahil po sinda makakonclude, dahil sinda makadu, dahil sinda madidu na ang itong empleyado niya to is drug dependent. Kaya nga rin po ang ginibo linda, refer po sa tuyang empleyado, digdi po sa Naga City Drugs Board. Tangali po mag-undergo siya ng guidance counseling na abutin po ng 6 na bulan. So after 6 months po, puwan po mag-present siya ng certification sa mo na nag-undergo po siya ng drug guidance counseling. Kung dahil po, iba pong administrative na liability sa disimbagon sa opisina, iyo po yan ang grave misconduct. So, ang milan po nga ni, dahil ka napag-paabuton dyan sa administrative liability iyan, kundi magsunod na lang po siya sa hinahagad po kang guidelines ng civil service. Partiyan ka na mga pahayag ni Chapi de la Cruz, tagapagtaram kan MNWD. Mientras tanto, sa gidibong random drug test, ang bilog na sobra sa 600 na mga empleyado kan MNWD gabu sa ipinagpasairarom sa drug test mayo nin pigpili kabalinaan na mga department head asin man and management sa dasambit ng bilang kan mga empleyado 8 sanaan nagpositibo ang pagpapasairarom nin drug test sa mga empleyado kan MNWD party kan sa indang internal cleansing tanganing siguraduhon na mayo nin empleyado kan MNWD and dependent sa illegal drugs bilang party kan pagsunod sa kasuguan kan Civil Service Commission. Uyapan party kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz.
po. Gabos po nag-aragi, Mayo po, Mayo po dyan pinipili, even the head of office, pati po ako, kaya nag-agi po kami dyan sa drug testing. Gabos po na empleyado. Actually, sir, nasa 600 plus na po kaming empleyado dito sa Water District, pero 8 lang po ang nag-positibo dyan. So, dito na porsyento lang po yan, man lang po yan na porsyento. Sa, alam mo, pigano, sa linganin, dawa dikit po, dawa dikit lang po yan, pero mamundo mo na sarang ahensya. Mientras tanto, pigkumpirmar Manny de la Cruz nasala subutan mga barata na an engineer kan MNWD na nagpositibo sa drug test anyaon ngunyan sa laog kan Drug Rehabilitation Center sa Camarines Sur. Sabi ni de la Cruz, iniyaon sa luwas asin pig rekomendar lang na magpasararom nin guidance counseling kinaulay naman ninda kan management anasambit ng engineer na dai na mag-utro o magkaigwa kan pinag-aapod na second offense o uli ta automatic dismiss siya sa saiyang trabaho sa MNWD. Alagad si 8 mga iba pang mga casual employee asin man na job order tulos-tulos na pinag-dismiss sa saindang mga trabaho na mayo naman in hapot-hapot. Uya si Chapi de la Cruz. Nag-undergo po siya ng guidance counseling. Actually, dahil po siya, outpatient po siya. Dahil po siya piglog sa rehab. Kaya guidance counseling lang po. Kaya po, ka-orulay naman po kami. Sabi ni, dahil na siya mag-anong second offense, kapag second offense po, automatic, dismiss na po siya kaya sa service. Partiyan kan mga pahayag pa ni Chapi de la Cruz. Entras tanto sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata pagita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Dagsa na mga pasayro nga mapuruli sa masunod na simana pinaglalao manakan na Bicol Central Station. At yan, babalikan ta ang linya ini ni Buyut Paderes kunong tagunan linya ni Boss Oka Isminda. Uli kan trayumpo kan contract farming sa sunod na taon na nataranuman tulong o 3,000 na mga hektaryas ang natatanuman sa laog kan na Camarines Sur. Boss Oka Isminda sa detalye. Minguli sa napakinabangan asin na matarayumpong contract farming kan National Irrigation Administration pinagkumpirmara ni Manager Gaudencio de Vera na ngunyan na taon mas lalo pa nga magkakaigwanin na dakol na supply din bagas ninghulita ka dakol na ang nag-apply na mga parauma asin inian pinagpahiwasman ang natatanuman sa intirong probinsya ni na Camarines Sur asin na kabalinaan Bicol Region na pinagapunduhan kan national budget. Nationwide magiging 60,000 hectares na siya So napalaki natin yung sa Bicol. So mag-harvest tayo around June or July. Yun naman ang tuloy-tuloy na naman natin ibebenta. So hindi tayo makikikompete, sir? Hindi tayo makikikompete. Kasi alam naman natin na to croppings ang sinusuportahan ng DA, di ba? Wet and dry, nagbibigay naman sila ng seeds. So ayaw naman natin makikipag-compete sa kanila. Kasama natin yan. Parte yan ka naging pahayag ni Manager Gaudencio de Vera sa pagkikipag-ulay ka na mga taga-media. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Iyan tabi kakamping June ang mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, Sigurado. Kakampi, Basta Bareta, Sigurado. Network News. Thank you, Junere, mga pagkaliban dyan sa BBS FM Naga City. Oras ko mga tugang, alas 6:32 po ni na pag-aaga at yan, nasasabuhin pagkabalik ang tabihan po mga ultimong bareta sa lado lokal. Kabali po dyan ang bilog na detalles dapit sa pagkakasungkit kan probinsya kan Camarines Sur bilang ikatulo sa pinakabayaman na probinsya sa interong Pilipinas. Sasabuhin pagkabalik at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network.
Network News. Nadagos na magaba ana silambit ng natalang porsyon kan na tinampo. Ninuli gani, inabisuan ang mga biyahero sa naalis sa probinsya kan Camarines Norte na mapasiling sa Metro Manila na temporaryong mag-agi sa Quirino Highway sa paikang sipukot na Camarines Sur. Umalikaw sinda sa Quirino Highway, pasiling duman sa Metro Manila sinda vice versa, hulita dengani pwedeng lusutan ang silambit ng porsyon kan Maharlika Highway sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte. Igasikaso naman kan DPWD sa lugar kung paano maibalik sa normal ang silambit ng tinampo para sa mga motorista. Mientras tanto mga tugang, sa iba po mga bareta niya ito kunyan, pinakarakulang bareta kunyan sa Camarines Sur. Nag-iikatulo na ang Camarines Sur sa pinakamayaman na probinsya sa enterong Pilipinas. Inibasado sa 2023 Annual Financial Report on Local Government Unit kang Commission on Audit. Solamente ang Camarines Sur na sa Bicol, ana probinsya na nakabali sa 20 na ginot na mga mayaman na probinsya. Nagluwas na most improved sa listahan ang Kamsur, pagali sa dating ika-15 pwesto kan 2022 huli sa pag-ulan to kani sa ikatulong pwesto kan nagdalikod na taon 2023 na may total assets na 33.415 billion pesos kung saan haros na doble kumpara sa sinundan na taon na may total assets na 16.192 billion pesos. Si Congressman Elry Villaferte tulos pa nagpaabot ni na congratulatory message sa sayang aki na si Governor Luigi Villaferte asin sa mga naging katabang kan Kapitolyo Provincial kang Camarines Sur taganing maabot ang sinambit ng pwesto bilang pinakamayaman na saro sa pinakamayaman na probinsya sa interong Pilipinas. Sa listahan sa top 20 na wealthiest province kan 2023 naginutan ang probinsya kan Cebu na may 309.897 billion pesos na assets. Sinusundan kang probinsya kan Rizal 39.71 billion pesos. Asin ikatulo ang Camarines Sur na may 33.415 billion pesos. Ang iba pa mga mayaman na probinsya nakabali sa nanginot na 20 mayaman, iyo ang Batangas, Davao de Oro, Cavite, Ilocos Sur, Bukidnon, Negros Occidental, Pampanga, Iloilo, Isabela, Leyte, Pangasinan, Palawan, Tarlac, Zamboanga del Sur, Surigao del Norte, Negros Oriental, asin na Davao, asin man ang North Cotabato. Mientras tanto, ang Tarlac asin na North Cotabato, napatalsik ang probinsya kang Bulacan asin Nueva Ecija, narag-okupar sa ika-19 asin ika-20 pwesto dati kan 2022. Mientras tanto, mayo man nakabaling syudad gikan sa Bicol sa top 20 na wealthiest city o pinakamayaman na syudad sa enterong Pilipinas kan 2023 sa kaparehong Annual Financial Report on Local Government Unit kan Commission on Audit. Nanginutan manggiraray sa pinakamayaman ang Quezon City na may total assets na 448.51 billion pesos. Na sinusundan kan Makati City na may 243.444 billion pesos. Asin ikatuluan Manila City na may 85.92 billion pesos. Ang iba pang kabali sa top 20 na pinakamayaman na syudad sa enterong Pilipinas, ang Pasig City, Taguig City, Paranaque City, Mandawi City, Mandaluyong City, Davao City, Cebu City, Caloocan City, Butuan City, Zamboanga City, Luwag City, Antipolo City, Muntinlupa City, Pasay City, Santa Rosa City sa Laguna, asin Calamba City sa Laguna, pati naman pinakaultimo ang Puerto Princesa City. Pigahanap ko si syudad na siging hambugan mayor na Kadakol Award, mayo magkasalistahan ka mga mayaman na syudad. Garo itong mayor ang nagyaman na. Mientras tanto mga tugang, ultimo natong bareta ko dyan, bareta sa lado lokal. Sa tao kang pigukon sila na mayong makusog na kalaban sa pagkagobernador sa mangyaring eleksyon sa masunod na taon sa probinsya kan Camarines Sur, lalo man na pinapakusog ni Congressman Elry Villaferte ang puwersa kan Team 1 Kamsur. Sa manuan kan tinamba Camarines Sur, kinumpirmar ni Kagawad asin Vice Mayoral Aspirant Ervin Borja
ng Antimuan Tinambak ang lalong nagkusog niyan. Yan sa panagos na suporta ni Congressman Elry Villaferte asin kan Team 1 Kamsur. Yan sa tao kang ginibong pagbaliktad kan mayuriyang miyembro kan Sangguniang Bayan kan sinambit ng Banwaan na dating kalyado kan Team 1 na may pigtutulog man na sa diring agenda asin interes sa politika. Sabi ni Kagawad Irvin Burha, mayong nadarang suportadores asin lideres ang mga dati nidang kapartido na nagbalyo sa kalaban na partido. Maging si Marco Gumawaw na kandidato sa pagkakongresista sa rarong kan Team 1 Kamsur sa partido area, ang lalo man nagkukusog. Napagaraman na pirang beses nang nagbalik asin plano pang magbalik sa mga masunod na aldaw ni Congressman Elry Villaferte. Tagading liwat na pakusugon ang Team 1 Tinambak asin ang Team 1 Kamsur dyan sa partido area. Ipinahayag ni Kagawad Burha na kabaliktaran sa pighuna kan iba na pagmayong gayong makusog na kalaban ang sarong kandidato dahil gayon nagapara intindi sa mga kapartido sa Banwaan. Alagad, ini kabaliktaran sa ginigibo ni Congressman Elry Villaferte, ninulita binabalik-balikan asin pinupuna na o panagos na sinusuportaran ang mga leaders magpon sa sityo, barangay, munisipyo, asin distrito sa probinsya kan Camarines Sur. Ini ang Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tugang bareta ko dyan sa luwas kang Pilipinas, ipinahayag ang United Nations Children's Fund o UNICEF na kinakalkulang nasa 150 milyon na aki sa enterong Pilipina o sa enterong kinaban ang mantridong undocumented o mayong legal na birth registration. Sigun sa pinakabagong listahan kaya sinambit ng ahensya ay parang laloy, nasa 77% subot na mga aking nasa edad 5 pababa ang registrado pun kan ipangaki, basa lang kaw na bilang kumpara subot kan 2019. Sa ibong kanit, tinabandong kang UNICEF na dahil pa man subot ni bastante, hulit sa pagsakat ng lampas sa 1 milyon na bilang ka mga undocumented na mga aki. Sa pahayag ni UNICEF Executive Director Catherine Russell sa media, sinabi niya, ang importansya kang pagkakagawa ng legal records ka mga aki tanganing magkaigwa sinda ng proteksyon laban sa pang-aabuso. Pinakamainit na o ang basado sa ipiniluwas na report kang UNICEF sa silang opisyal na website na ginutan ang Latin America na may pinakadakol na documented children na may 95% rate, mentras tantong parehas 94% man ang gikan sa Eastern asin Southeastern Asia asin 78% alis sa Central asin Southern Asia. Mentras tanto, nawalat naman sa 78% ang Sub-Saharan sa Africa na may katampad subot ng 90 milyon na aking mayong legal na dokumento. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Iyan na po mga baretang sinunaan tabihanan sa Kakampi Network News. Ngunyang pong aldaw na Huwebes. Ano sila kang buda na Desyembre taon 2024, araw ka sa tuwing Christmas countdown, 12 dias na lang. Asimpirang oras, Pasko na. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, nakaiban niya to sa mga bareta ang DWEB-FM Kamsur sa Ringgodada, sa pagi ni Frank Sotero, ang aday ni Benny Dicena, ang KM Kakampi sa partido sa pagi ni Frank Sotero, asiman ang BBS FM sa Naga City sa pagi ni Junel Cuba. Sa pangaran kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, halim ang pulig sa studio kang Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Kaya barang ko sa Palma sa Lado Teknikal, ini po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay, sagod sa masunod niya itong pag-iribanan. Amay, para sa mga bareta, sa ibulkas sa mga Kakamping radyo asin online. Mabalos, good morning sa Saindo. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. ABS